Hello, magandang araw, Pilipinas. Ito na naman ang inyong fair lady na maghahatid sa inyo ng mga balitang wala sa mainstream media. Okay. Sa mga palangga, bago ang mga eksenang kaganapan today, hayaan niyo munang hikayatin ko ang mga Filipino na nasa Canada, nasa Amerika, nasa Europa, nasa UK, and of course sa Germany na mag-download ng Sendwave app dahil libre ang padala. Sa mahal niyo sa buhay sa Pilipinas, gamitin lamang ang Maharlika code. So you'll get $20 free credit or 20 euro, 20 Canadian dollars. So enjoy. Download na. Okay, go na tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan dahil sa mainit na pangyayari, turn of events noong nagkaroon ng Davao Rally sa pagbukelya ng ating dating Pangulong Duterte sa pagiging vangag ni Kuting ng Norte, pagiging vangag Jodictus Benedictus, weakling at kung ano-ano pa na mga pasabog, mga palangga. So, alright. So mga palangga, ayan, may breaking news kasi na pumapasok. So ito yung pinaka-breaking news. Hi, Don Rolando, you're here. Pulubing Vlogger TV. Ayan, enjoy lang kayo lahat dyan. Okay. So ito na nga mga kababayan. Dahil sobrang nabulabog ang buong mundo at buong Pilipinas, buong Pilipino, sa sulok man sa mundo, sa sa revelasyon, okay? Sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay vangag at kasama nga sa narco list. Kaya ito ay gaganti naman, okay? gaganti ang vindictive narcissist na si Lisa Smugs. So mga palangga, ang order ngayon ng Malacanang ayon sa ating puting ahas ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful, okay, at maayos, walang gulo na Davao Rally noong nakaraang araw, 3 days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So inuutusan ngayon, ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, na ang instruction ni Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent ngayon siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung taga-DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila, lalo na si Langka, si Robles, para ponduhan. Okay? Ponduhan ang pagdidestabilisa sa mga kapulisan. Paano po nila i-destabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapa-pull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwakan ng inang babaeng ito? Sinasabi ko sa iyo. At dyan sa mga kakamping o at ang mga dilawan na nandiyan ngayon na nakikinig, okay, mamaya mawiwindang kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget, okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka, sila, okay, dalawa ang inatasan ayon sa puting ahas ni Romualdez at ni Lisa na ponduhan ang lahat kasama ang mainstream media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personalidad, kasama ako, kasama si Glenn Chong, kasama si Attorney Vic, si Harry Roque, si Ungab, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga.
Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan, para tayo lahat ay itumba, whatever, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgur, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. So gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, sunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang, mga palangga. Okay? Ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat. Lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating Butod Led Ops. Kung may Black Ops, ito ay Butod Led Ops kasi si Butod ang nangunguna at si Tambaluslos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat at manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Attorney Glenn Chong kasama dito. Even lahat si Attorney Vic, Spoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa Butod Led Op na ito, mga palangga, walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss Maharlika, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs, ay sisirain nila ang mga Duterte. And even men in uniform na lahat na nandoon sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? Okay. Ngayon, ito pa ang plano nila, mga palangga. Dahil nga nataranta sila, dahil bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang panglalapastangan sa ating pera, pagta-travel. You know that already. Hindi ko na isa-isahin yung kababuyan na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls. 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera? 24 hours operation. Okay? Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers. Okay? Kung ikaw ay TikTokers man, kung ikaw ay TikToker, mga malangga, dyan sa Pilipinas o kahit saan, na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa, nitong gobyernong ito, inaalaw. Okay? Bibigyan ng sweldo, bribe, not sweldo. Bibigyan ng sweldo galing sa kaba ng bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag-TikTok user ka o influencer ka, 3 posts per week o at least 12 posts kada buwan. Ang target nila actually is 50 content creators. Every day, maghahanap sila ng 50 content creators na maganda ang engagement sa TikTok, which is ang target ni Lisa Smugs, ni Robles, ng puwaka ng inang gobyernong jutang dinina. 600 posts per month. We're talking about TikTok. Okay? Kaya umanda kayo dyan sa TikTok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number 2, sa Twitter. Okay? Tina-target din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Lenny, supporter ng Dilawan noong unang pan kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, 3 posts per week, the same thing.
and 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Mamaya, sabihin natin kung bakit ano itong nire-recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 katao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tinatarget nilang recruitin, gamitin ang pondo ng bayan. Para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glenn Chong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat tayo. Okay? Na nag-o-oppose o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw, 2 post, whatever memes, kung ano man mga post sa mga pages na babayaran nila, at ito ay what? 14 materials kada linggo. So sa isang page, di ba? So equals what? 56 posting o materials, whatever you call that, per month. So 600 na Facebook page o Facebook account na may mga following, ang tina-target nila na recruitin ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon ng Pangulong Duterte. At not only that, yung mga content like us na we are individuals, we are independent. Diba? Independent tayo na walang humahawak sa atin. Another thing sa mga page, okay? Sa mga page, 600 page, video, at least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat, hahalongkatin nila ang mga luma at i-recycle nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smugs, ni Robles, kagagawan niya ng buwaka ng inang ahas na gobyernong ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report para tuluyang maikubra ang pera galing sa kaban ng bayan. Weekly report is screenshot nila ng mga pages, i-forward sa mga tao ni Lisa, si Langka, si Peralta, si Zaldico, ayan, sila yan, ang magkakagrupo, para what? Para mag-report na, na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palangga. Nakita ninyo? See? Para what? Para, again, i-counter o talunin ang expose ni Pangulong Duterte, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now na ginagawa nila ngayon, yung nakita-kita nyo naman yung sa PCSO na binababoy tayo. Kita-kita nyo naman ang message ni Lisa Smugs, nag 1 million na yan sa TikTok, yung sama-sama tayo maging milyonaryo. So ngayon palangga, yan po ang order ngayon. Imagine niyo, imbis na asikasuhin ng buwaka ng inang to, ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW naiipit sa ibang bansa, mga na hindi pa napapauwi na mga bangkay ng mahal nyo sa buhay na hindi napaprocess ng tama dyan sa mga embassy, okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Kasi takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa pwestong yan. Alam nyo na, mga kapulisan, imagine nyo, pati kayo, target na ni Lisa. Lahat kayo dyan sa Davao na ma-identify kay Duterte. So imagine nyo, wala na kayong laya. Pati sarili nyong, pati puso nyo, isip nyo, gustong himpang-himasukan ng buwaka ng inang Adictus Benedictus Polboronic na gobyernong ito. See that? Oh, dahil nagpa-interview si Attorney Vic, another revelation. Attorney Vic, sa akin, galit na galit ang kampo ni Kuting at ni Lisa Smugs. Doon, although napakaganda nga ng interview ni Attorney Vic doon, hindi nga sila minura ng buwaka ng ina. At nabanggit din ni Attorney Vic na wala namang ikinaso sa kanya. Ever since nung siya ay inakasuhan na may mga offshore account.
Ngayon, mga palaga, nag-order si Lisa Smugs, okay, sa Intel Agency para daw hanapin ang mga offshore accounts ni Attorney Vic. Eh di pahanap mo, gaga, kung may mahanap ka. O, huli ka na. O, di ba? Pag mga pulboronic talaga, delayed. Okay? Ang bagal ng grasp, ng, ang bagal ng utak. Kasi ang inuna ni Lisa ay magnakaw sa kaban ng bayan, makialam, magtanggap ng pera sa Okada, magtanggap ng pera sa Pogo, sa PCSO, sa PPA, lahat ng ahensya sa custom, sa Department of Agriculture. Papunta tayo mamaya, we'll talk about agriculture, mga palangga. Ngayon, mga kababayan, galit na galit si Butod. Okay? Galit na galit si Butod ngayon dahil naging kaalyado na ni Maharlika ang mga taong katulad ni Attorney Vic, katulad ni Pangulong Duterte na mismo na-confirm ang lahat ng mga in-expose ko dito. Kaya nagwawala na ngayon si Lisa, gamitin daw niya lahat ng kapangyarihan na meron sila sa gobyerno at pera para ipatumba not only Maharlika, kundi lahat tayo. Di ba ako may patong na ulo ko? Gugurgurin nga ako, di ba? At ngayon, si Attorney Glenn Chong, di pa kami nag-usap. Gugurgurin tayo for whatever means. Gugurgurin, Attorney Vic, gugurgurin, Harry Roque, gugurgurin, lahat, si Kong Ungab, si Attorney Arellano na nagsalta, of course, the Dutertes, gugurgurin tayo. By the way, may na-receive akong, what do you call it, short clip, na inaatasan na ba? Hindi ko pa na-confirm yun. Paki-comment dyan. Na inaatasan na vocally. Nagbigay na ng statement si Kuting na papapayagan niya na yung ICC. Whether nagbigay siya o hindi ng breaking news na yan, ng statement na yan, December pa lang, sinabi ko na sa inyo yan. December pa lang, na drama-drama lang ang kunyaring pag-aayaw ni Marcos Jr., ni Kuting, na, na for 100 times, na sinasabi niya na hindi dapat pumapasok ang ICC dahil may sa Pilipinas dahil may sa real-time soberanya, eklabush. 'Di ba? Ano ang sabi ko sa inyo diyan? Gawa-gawa lang ni Kuting 'yan. Kasi yun ang utos sa kanya ni Lisa. The intention there, back in December, I told you about that. Kung nakafollow kayo, balikan nyo yung mga pinagnangak ko dyan. Na papapasukin nila yan dahil pumasok na nga December pa lang. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo, sino yung mga unang pumasok? Si Chantal Daniels. Forgot na isa. Basta, dalawa yung isa, hindi ko kabisa yung pangalan. Mayroon tayong hawak na ebidensya niyan na pinapasok na ni Lisa at ni Kuting. Kaya kung ano mang pronouncement ni Kuting Jr. ay chika-chika na lang yan. Because the intention is sirain si Inday Sara. The intention para si Inday Sara ay totaling mawala na sa picture. At sila na nga ang mamuno for 6 times 3, 18 years. Kaya nga lumabas yung People's Initiative na pinag-uusapan at dyan din nagalit ang Pangulong Duterte at dyan din nagsalita si Attorney Vic, si Attorney Glenn, lahat ng mga nagsalita dahil nga the intention of People's Initiative ay panglilinlang, pangbababoy sa atin sa kaba ng bayan, pangbababoy sa mga Pilipino na binayaran para linlangin sa pamamagitan ng ayuda. Okay? Ang ginawa nila. So December pa lang, sinabi ko na sa inyo na this ICC, the reason why papapasukin nila yan para kunyari walang alam si Kuting, pero ang mangyayari na para ang mga Duterte daw ay magsumamo sa kanila, ang dadrama ni Kuting kapag aarestuhin na ng ICC, kung mangyayari, I doubt it, ay biglang i-eksena si Kuting, ay teka muna, may sarili tayong soberenya. Hindi yun dapat pangimasukan ang aming bayan, chuchu-chuchu bells. Ganon. Tapos to the rescue si Kuting. Para what? Si Marcos Jr. Para bumango siya sa taong bayan na akala niya maluloko na, uy, ang galing-galing naman ni Marcos Jr. Hinarang ang ICC. Ang galing talaga ng presidente kong durog sa pulburon. Pulburon, bangag. Diba? Mga ganyan. So yun po yung plano nila. And now you know. Abangan ninyo, baka lumabas sa media. Okay? O bago pa pala lumabas sa media. Attorney Vic, baka hindi mo pa alam. Tandaan mo, baka gumamit ng mga kapangalan mo na mag-open ng offshore account. 'Di ba? Ang daming Vic Rodriguez
sa buong mundo, lalo ng mga Espanyol. Pwede nilang gawin yon. Andyan si Taning, andyan si Robles na pwedeng gumawa yan, paliparin sa kung saan man, sa Cayman, sa Belize, kung saan, gumawa ng account na attorney Vic, let's say Vic Rodriguez. Kung kaya ni Lisa gumawa ng peking address ko dyan sa Pilipinas, sa Pasig, gamit ang pera ng bayan, gamit ang Department of DICT, okay? Department of Information and Communications Technology. Tama ba? Yan sa pamamagitan ni Ivan Uy at ng Ashguard. Ginamit ang pera ng gobyerno, ang mga tao sa gobyerno para gumawa ng peking address gamit si Taing Taberna para sindakin ako. Akala nila masindak ako doon. Kaya din gawin ni Lisa, Attorney Vic, sa'yo, ang tatamnan ka, gagawa ng dummy, okay? Ng peking fake account somewhere para sabihin, ipalabas sa media, boom, tama na si Attorney Vic ay mayroong offshore account. Iti-twist ngayon yan ng mainstream media kasi hawak na ni Lisa sa liig ang mga mainstream media. Binadgetan na po ng PCSO, binadgetan na ni Tambaloslos, ni Zaldico ang mga mainstream media para atakihin tayong lahat. Kaya nga sabi ko sa mga matitinong tao sa Pilipinas, sa mga men in uniform, jotang dininak, kailan kayo kikilos? Pag inubos na nila ang pera, pag baboy na mga anak ninyo, etong hayop na to, kaya gigil ako palangga, dahil gigipitin ang mga kapulisan sa Davao. Tama lang na maghiwalay na ang Davao. Anyway, I'm from Davao also, kung hindi nyo na itatanong. Tumira ako sa Davao. Alam nyo yan. Meron akong pagtataguan doon, may kaparasong lupa kami doon. Pwede akong magtago doon, kasama si Digong. Okay. Yeah. Yan yung mga taga Davao dyan. Kaisa niyo ako, I'm from Davao too, although hindi ako pinanganak dyan. Tumira ako dyan. Dapat nga forever na ako dyan eh. Mga palangga, nakakaganit. Ang mga buwaka ng inang to. So ito ngayon ang utos. Watch out. Papatumba ang ating mga Facebook page. Lisa, tang-ina ka. Maghintay-intay ka lang dahil we're trying. Ay, baka makapaghanda ka. Wag na. Wag ko na sabihin, baka makapaghanda ka. Ha? Kala mo ha? Handa-handa kang giatay, kang alpot patutot ka. Gulo-gulo ng sabot mo. Nakita ko yung kipay mo. Diba na, may video yan na nagkalat dati? Anyway, kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho na mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs, nila Lenny, nila kung sino pa man dyan. Tayo ang tunay na biktima dito. Kayo, ako, tayong lahat. At ang mga politikong ito ay binababoy tayo. Okay? Noong panahon ni Pangulong Duterte, and I hope, Pangulong Duterte, marami yung pasabog ng bonggang-bongga si Pangulong Duterte. Naalala ninyo, 2022 pa lang, sinasabi ko na sa inyo, nung ako'y nagsimula na nagsalita, na inuutusan ako ni Lisa Ahas Araneta, hindi niya magsisinungaling yan. Dahil personal and first-hand information ko, Maharlika, can I push Bongo niyan and Duterte for Bongit to be appointed in DA? Yang hinayupak na yan, ginagamit ako o sinubukan akong gamitin para i-push si Coting para maging DA. At sinagot yan kahapon ni Pangulong Duterte na ayaw niyang mag-appoint ng vangag. Kayong mga kakamping, hindi lang yan ang ginawa ni Lisa, ni Ahas. Inutusan niya ang dating Chief Justice Lucas Bersamin para bilugin ang utak ni Duterte, which is hindi siya nagwagi, para totaling ipa-disqualify si Leni Robredo as Vice President
noong panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Dapat si Pangulong Duterte na magsalita niyan, pero unahan ko na dahil, para ma-confirm niya na later on. Paano nangyari? Through Bersamin, nakawatan din dyan, kaya nga inappoint yan ang pinalit kay Attorney Vicky dahil may utang na loob dyan si Lisa Smalls at may mga nakukuha din siyang pabor at impormasyon during that time ni Pangulong Duterte. Inutusan na Lisa, si Bersamin, na bilugin ang utak ni Pangulong Duterte na i-appoint si Kuting number 1 sa DA. At yung second choice is DILG. Okay? Ngayon lang lumabas yan. DA and DILG. Ngayon, mga palangga, anong ibig sabihin nito? Anong sinabi ni Pangulong Duterte? No. Kailangan sumunod tayo sa batas at sa proseso. Kaya nakita niyo mga palangga, mga kakamping, mga dilawan na nag-away-away tayo. Lingid sa inyong kaalaman, nasa mga kamay na ang power ni Duterte na minumura din ninyo. Okay lang, patasan, nagmumurahan tayo. Na si Pangulong Duterte na ginawa niya ng mga kwento-kwentong mga galit na galit kayo dahil gusto nyong iupo si Leni, pero, pinagtatanggol nyo si Leni, rather, pero dahil ang matandang Duterte ay may respeto sa batas, may respeto sa konstitusyon, hindi niya pinayagang manaig ang buwaka ng inang ahas na si Lisa na ipatanggal si Leni o pa-disqualified nung time na vice president siya during the what? Electoral protest. Kung si Duterte ay isang katulad ni Ahas ni Kuting Jr. na vindictive narcissist, polboronic, vangag, hindi na nagtagal si Leni nung vice president siya kasi si Duterte ang makapangyarihan ng araw na yon. Kung siya ay masamang damo na yan ang inyong gustong sabihin, hindi na nagtagal si Leni at tinwist na ni Duterte ang mga batas kung ano man ang pwede niyang itwist gamit ang kanyang power katulad ng ginagawa ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Lisa ngayon dyan sa pag-push ng PINF, Jutang Gininang People's Tambaloslos Initiative na yan. Ang panloko sa inyo. Niloko ba kayo ni Duterte? Ano ang ibinato nyo kay Duterte? War on drugs. Galit na galit kayo. Di ba? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga palangga kong kakamping at mga dilawan, magpasalamat kayo kay Duterte. Dahil inappoint pa nga niya, kahit ganun ang mga naganap kay Leni noon, di ba? Sinubukan ni Pangulong Duterte na i-appoint din si Leni sa housing. Pero syempre, si Leni ay nag-iibang landas dahil may mga forces na nagpupush sa kanya. At naniniwala ako na si Leni during that time, hindi siya nagkakaroon ng sarili niyang decision making kasi may mga advisor din yan, katulad ni Kuting. And that's totally understandable. Na ipaliwanag actually yan ni Attorney Vic sa interview ko, na syempre kaya nga may mga cabinet, kaya nga may mga advisor na ganyan. So yan ang dapat niyong balaman, ikapasalamat niyo kay Digong dahil hindi niya ginamit ang pang-aabuso sa batas, pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan na totally nakipagsabwatan si Duterte sa Chief Justice din na si Lucas Bersamin. Nakita niyo kung sino demonyo ngayon? Ano, Leni? Kaya pa? O baka hindi mo alam? Ngayon alam mo na. Ano nangyari ngayon? Mainstream media na dating nagsasalta ng diktador, tama na ang mga Marcos, wag nang ibalik. Di ba? Nabudol nga kami. Kami yung mga nagsasalta kasi nabudol nga kami ni Marcos. And now, ngayon, anong ginagawa ninyo? Okay? Anong ginagawa ng mga hinayupak na ito? Kakamping? Magkakakampi na sila. Kayong mga kakamping at mga dilawan na ordinary citizens na wala kayong kapangyarihan, kinalaman sa usaping politikal, ikaw, tayo ang biktima dito. At ang namamayagpag, itong mga sinuportahan natin, sinuportahan ko, sinuportahan ninyo na mga politiko, mga palangga. Okay? Ang ibig kong sabihin doon,
mga palangga, na pinadidisqualify ni Liza si Leni sa pagiging vice president niya. Kasi on protest nga, di ba, nilaban ni Kuting yan for 6 years. So gusto ni Ahas, inutusan ang kanyang kaibigan na si Lucas Bersamin na inappoint niya na as executive secretary na i-disqualify si Leni Robredo bilang vice president para si Bongbong Marcos, Kuting Polboronic ang maging vice president. Yan po yan. Kaya tignan nyo, you connect the dots. Diba? So you have to be, charge ko nga to, tanggalin ko na lang to. Mapuputol niya tayo. Ngayon, mga palangga. So yan ang kailangan nyong maintindihan. Abusado. Duterte lang ang malakas, sabi ni Luke. So ngayon, kami na military handa na rin. Okay? Sabi ni Nature's Lover. Tama na to mga palangga. Nature's Lover, tama na to. Wala nang, nasa kamay ninyo ang kapangyarihan. Ako, sabi ko nga sa inyo, napapaos, napatungan ang ulo, okay? May bounty ang ulo ko, but I'm still here. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Siguraduhin ko na ang buhay ko ay hindi nyo makakalimutan dahil nilabanan natin ang isang mga buwaka ng inang Aradeta, Romualdez, Kuting ng Norte. At ikwento nyo yan sa inyong mga palanggang mga anak na may isang babae na hinarang ang sibat, ang mga demonyong mga polboronic. Hindi biro ang tinatahak natin landas, mga palangga. Pinili ko ba to? No! Ito ay dala ng silakbo ng aking damdamin dahil sa buwaka ng inang pang-aapi sa inyo, sa atin lahat. Laban tayo ng laban, proud to be Filipino. Ipinagtatanggol natin ang ating bayan wherever we go. Magagaling ang Pilipino, magagaling ang mga buwaka ng inang senador, kongresista, demonyong Kuting, Lisa, lahat mga hinayupak na mangawat ng ating pera, mga palangga. So dahil hindi sinunod ni Duterte ang utos ni Lisa through Bersamin, na dating chief of staff, na tanggalin o disqualify si Leni Robredo, ito po ang higanti niya sa taong bayan. Higanti niya sa mga Duterte na gagamitin ang lahat ng kapangyarihan para what? Durugin not only the Dutertes but tayong lahat. Kasi kung gusto ni Lisa talaga, galit, kasi galit na galit siya kay Duterte. Duterte is subadungay, maharlika. Ganun pa siya, di ba? Ang buwaka ng inaakala mo magaling kang manamit na kuritot, dugyot ka. Tignan mo yung mukha mo, kahit gamitan ka ng ginto, burak ka pa rin, Lisa. Dahil bawat nilalamon mo, kahit pinanghuhugas mo sa kipay mo ngayon, ay galing sa nakaw sa bayan. Bawat nananalaytay ng dugo sa pamilya mo, Lisa, ay galing sa pera ko, pera ng OFW, pera ng taxpayers. Kaya ikaw, jutang ginina ka, wala kang pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Dahil ikaw ay sugo ng ulupong, sugo ka ni Satanas. At dapat ka nang mawakasan. Dahil ikaw ang punot dulo ng kahirapan, ng kababuyan, ng pulburon sa Pilipinas, dahil ikaw mismong asawa ay inaalaw mong maging judictus benedictus ang asawa mong pulboronic, imbis na awatin mo, kahit na pinarehab-rehab mo pa yan, pero dahil hanap na ng katawan ni Kuting, kaya sinusuplayan mo ang kanyang bisyo sa ngalan ng iyong what? Ambisyon na maging one day isang maging powerful at maging mayaman. Mayaman sa what? Galing sa pangdorobo. Kaya oras, okay, na dumating ang panahon, ang buhay ay una-unahan lang. At nauna kang matsugi sa amin, ipapagawa kita ng magandang regalo sa huling sandali ng iyong pagkaahas sa mundong ito. Hinayupa ka. Dahil hindi siya pinagbigyan na magiging DA si Kuting dahil nga bangag eh. Sinabi na ni Duterte, hindi pinagbigyan na i-disqualify si Leni, naghihiganti siya ngayon. Nakita niyo naman yung video doon sa send-off doon sa Vietnam, di ba? Nung kay Sara na iniwasan niya si Sara. At sino kang jutang gininas ka? Sino kang giatay ka? Wala kang kapangyarihan,
Butod ka. Wala kang kapangyarihan hinayupak, sumausaw ka lang. Diba? Kahit sa kabila ng angkuting, chinuchuk-chak na iba, dahil sukang-suka na siya sa giti mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka, makyoho, pero nagstay ka sa ngalan ng power, dahil nga under desire si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot ngayon sa ating kahirapan sa taong bayan. Imagine nyo mga palangga, gigipitin ang lahat ng mga pulis sa Davao na ma-associate kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, at sa lahat ng mga nag-speech doon, Glecho, Rodriguez. Diba? Spider-Woman, yung bilatsa niya, amoy burak. Paghihiganti po ito, at bawat paghihiganti ni Lisa ay paghihiganti. Bawat paghihiganti ni Lisa Smugs sa mga Duterte ay hindi si Duterte ang sinasaktan niya, kundi ang Pilipino. Dahil ang perang ginagamit na ipangbabayad sa mga Facebook page, sa mga trolls, sa mga media, at sa lahat ng mga kasabwat nila ay galing sa atin, galing sa pera ng bayan. Mga palangga. Ngayon, okay, another to, buti naalala ko, DSWD, particularly, at sa mga iba pang ahensya ng gobyerno, noong nag-kick off rally sila mga palangga, okay, gigipitin din. Paano gigipitin? Tignan ko lang ang message sa akin ng taga DSWD. Alright? Okay. Anong sabi sa atin? Anong sabi sa akin palangga? Kami message kagabi. Shit. Okay, sorry. Makita, ang dami kasing message. Ang ginawa ng DSWD at iba pang pamunuan ng ahensya ng gobyerno, okay? Ito na. Sabi sa akin, Miss Maharlika, kawawa po kami dito mga taga DSWD. Pinahihingi po ng PMS yung mga attendants na kung sino ang pumunta doon sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Naaalarma na po at natatakot po yung mga empleyado na hindi umattend kasi may gagawin pong ganti sa kanila ang gobyerno. Ma'am, natatakot na po kami dito. Okay? So, mga palangga, imagine nyo. At sabi nito ng ating puting ahas, Miss Maharlika, pakisabi na rin po sa inyong mga viewers na may darating na isang malaking rally o pangyayari na pamumunuan, okay, ng DILG ngayong February laban dito sa anti-drugs na ito. Kunyari, para ito sa mga Duterte. See, these messages, itong mga mensaheng ito, ay hindi lamang sa isang puting ahas, kundi sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na ginigipit ng gobyernong ito, DSWD, PNP, lahat kayo dyan na hindi umattend, mga kababayan na hindi umattend, ay mayroong naka-anbang sa kanilang parusa, itatapon sa ibang lugar, which is malayo sa kanilang tirahan, malalayo sa kanilang pamilya, or tatanggalin, o ano pa. Diba, sinabi ko po sa inyo itong mga expose na ito bago pa yung kick-off rally na yan. Eva Angel, thank you. God bless you palangga. O Angel. Dennis Ives, thank you. So, ito ang ginagawa ni utos lahat ni Lisa. Si Lisa lahat ang mastermind ng pangahayop sa atin mga kababayan. Yung hindi umattend doon dahil may mga personal kayo, family event kayo, hindi kayo pumunta o kasi ayaw nyo at against your will. Tapos ngayon kayo gigipitin. Kumilos na kayo mga sir, mga kababayan, we have to speak up. What? Kung may one Davao, one Philippines. Okay? Isang boses tayo. Ang kalaban natin